Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW diyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa mga Pili TV. So ito po, si Lito Lapid po nag-submit na po ng kanyang Certificate of Candidacy. So, re-electionist po siya under po ng Bongbong Marcos administration. So, tatakbo ulit siya bilang senador at ito yung kanyang pangatlong term na daw po. So, sa tingin niyo po ba karapat-dapat po itong si Lito Lapid na makabalik po sa Senado? So, nasa ating pong mga kamay yan. So, panoorin po natin itong mga maikling statement po ni Senator Lito Lapid. At sa palagay po ba ninyo, nasa inyo po kung siya pa ay deserve na makabalik po bilang senador. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga statement ni Senator Lito Lapid na tumatakbo po re-electionist bilang senador under Bongbong Marcos administration. Siguro, hihintay nyo na naman kung ano sasabihin ko dito. Siguro naman hindi nyo na ako pagtatanong dahil 3 terms na po ako bilang senador. At bumabalik, kung ako'y papalarin ulit, magiging 4 terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang ano po ngayon kung ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agri-tourism at saka bawat bayan, one product, one town, yung nga po isusayaan natin. At palalawigin ko po ang naipasa natin batas na pre-legal assistance na tinatawag po lapid law. Kasi po hindi pa po nila nalalaman ng ating mga kababayan, lalo na po inaapi sa batas na hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit sinong abogado na tingang panilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa PAW ay hindi po sila pwede maglaban kung PAW to PAW. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistance kung tawagin ay lapid law. Kaya po ako siguro sa experience ko naman, naging vice governor po ako, nalalawigan ng Pampanga na isang termino. 3 terms po ako bilang gobernador. Bali 9 years po ako na nanungkulan bilang gobernador ng lalawigan Pampanga. Kaya at 3 beses na rin po ako, 3 terms na rin po ako bilang senador. Yun lang po, siguro sa experience ko ay pwede na akong manungkulan ulit at ulit. So yun, biruin nyo, meron pala siya naipasang batas na kung tawagin daw lapid law. Kung titingnan mo ninyo yung sinasabi niya na pre-legal assistance, which is maganda naman kasi nga merong rules before na once na ikaw lumapit sa PAW, siyempre kailangan pag lumapit sa PAW, nasa indigent, mga indigent, yung walang kakayanang kumuha ng mamahaling mga abogado. So, pupunta ka ng PAW para makakuha ka ng legal services na under ng gobyerno natin na wala kang babayaran. Pero real talk naman, still, magbibigay ka pa rin naman. May ilalabas ka pa rin pera dyan kasi kahit paano, magbibigay ka ng konting pakonsuelo doon sa mga abogado ng PAW. So, may rules po sila na once, halimbawa, parehas kayong walang kakayanang kumuha ng mamahaling abogado, kapag naunahan ka ng yung inirereklamo na kumuha ng services ng PAW, kumbaga hindi ka na pwedeng kumuha ng isa pang PAW lawyer kasi magkakaroon daw ng conflict of interest or nagkakaroon ng parang hindi daw maganda dahil under same law yung parang ganun na mangyayari. So, under ng lapid law, wow, lapid law. Kasi, I mean, ang pinakapunto ko lang naman, gagawa ka ng batas, tapos ipapangalan mo sa'yo yung pinaka-title ng batas. Hindi mo na lang sabihin ng, halimbawa, pre-legal service law to all. Diba? Bakit kailangan sabihin mo pa lapid law? So, para lang ba sabihin na ikaw yung nakaisip ng ganong batas? Para at least matatandaan ng tao na galing sa'yo yun. So, di ba parang ang dating kasi parang tumulong ka para mabenepisyohan yung tulong mo. So parang nanghihingi ka ng something in return.
Hindi kagaya nung tumulong ka ng bukal sa loob mo dahil gusto mong tumulong na hindi wala kang iniisip na kumbaga na susuklian yung tulong na ibinigay mo, parang gano'n. At isa pa, hindi nga natin naramdaman ito hindi naman po tayo against kay Senator Lito Lapid. Ang totoo nga po niyan, isa po yan sa mga iniidolo kong mga action star before dahil paboritong-paborito 'to ng tatay ko. So, wala po akong against dito kay Senator Lito Lapid. Ang ano lang, ang sa akin lang naman, parang 3 terms na raw pala siya sa pagiging senador. So, pang-apat niya na 'to. So, sa loob po nung ilang taon na yun, so 3 terms times 3, so 18. 3, 6, 9, 12 years, pa-12 years niya kung sakasakali na bilang senador. Parang hindi naman po yata natin masyadong naramdaman si Senator Lito Lapid. So, sa nga administrasyon nga ngayon, 'di ba, parang never yata natin narinig na humawak ng komite itong si Senator Lito Lapid. Ni hindi nga 'to nakikipag-interpolate sa mga batas. Never 'tong nakipag-argument pagdating sa paggawa ng batas. So, parang mas madalas pa natin siyang nakikita sa Batang Quiapo, sa palabas sa TV, 'di ba? Kaysa yung nakikita natin nagtatrabaho sa Senado. So, yun lang naman yung pinakapunto rito na parang ano ba yung mga nagawa pa aside dun sa sabihin natin, oo, may nagawa siya, sabi niya lapid law. Ano pa yung mga nagawa niya o ano pa ba yung mga trabahong ginagawa niya? So parang napakadalang nating naramdaman na senador pala itong si Lito Lapid. Kaya nga 'di ba, mas maganda na yung kumuha tayo ng mga baguhan ngayon na politiko na magtatrabaho, yung makikita natin magtatrabaho. Kasi iba naman talaga yung nakikita nating silent worker dun sa talagang ramdam na ramdam natin na hindi natin nararamdaman yung presensya. Parang gano'n, para siyang kaluluwa na pumapasok lang sa Senado tapos lalabas ng wala man lang nakakaalam. So, kagaya ng ibang senador, 'di ba, may mga senador na talagang hindi naman gano'n kagaling mag-Ingles tulad ni Robin Padilla. Pero makikita mo talagang nakikipagbakbakan, argumento, talagang confident siya na kaya niyang ilaban yung gusto niyang ilaban. Talagang kung ano yung trabaho niya, ginagawa niya. So, andun yung presence niya na alam mong ano, nagtatrabaho base dun sa kanyang mga kinikilos. Unlike dito kay Lito Lapid kasi parang mas isipin niyo ilang taon na 'tong senador, pero never natin narinig 'tong nagsalita sa plenary, never 'tong na-interview pagdating sa alam niyo 'di ba, may mga interview mga naglalabas ng mga press release interview, 'di ba, isipin niyo lang sila Bato de la Rosa, si Bongo, Rapi Tulfo, mga baguhan 'yan, Lito Lapid. So, mga baguhan, pero makikita mo na kahit papaano nakikita natin once a month, twice a month, nagpapa-interview para mag-update, magbigay ng update sa mga tinatrabaho nilang mga batas, kung ano nangyayari dun sa mga tinatrabaho nila, yung mga panukala pa nila. Tulad ni Senator Bongo, 'di ba? Na yung malasakit center niya. Ilang taon pa lang bang nakaupo si Senator Bongo? Compare mo kay Lito Lapid, pero mas ramdam na ramdam mo yung kanyang pagtatrabaho. Tulad ni Senator Robin Padilla, 'di ba? Ramdam mo, nandun lagi mo nakikita na talagang very very cooperative siya dun sa kanyang komite. Talagang makikita mo nagtatrabaho. Eh si Lito Lapid, kailan po ninyo huling nakitang tumayo ito sa Senado at nagbigay ng kanyang privilege speech? Parang never pa yata nating narinig na nagbigay ng privilege speech itong si Lito Lapid. Again, wala po tayong against dito kay Idol Leon Guerrero, di ba? So, alam na alam ko, Leon Guerrero. So, paborito ko singer to, action star. Pero yun nga, pagdating siguro sa public service, parang hindi natin siya bet.
Although sa qualification niya, sabi niya, naging governor na rin siya naman ng Pampanga. Pero ang tanong kasi, during that time na siya yung governor o vice governor ng Pampanga, sabihin natin, nung nandun pa siya sa Pampanga bilang politiko doon, ano ba yung naitulong o ano ba yung nagawa niya sa Pampanga? Di ba? Yan yung unang tanong. Kaya nga sabi natin, resibo yung kailangan nating tingnan bago natin iboto yung isang politiko. Yung Pampanga ba, umasenso na ba nung hinawakan niya at nung umalis siya? Pero kung ang sitwasyon ng Pampangang sinasabi niya, pinamunuan niya before is the same pa rin sa nangyayari ngayon, nasa inyo na yan. So, deserve nyo kung ano yung makukuha nyo kung si Lito Lapid pa rin yung iboboto natin. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto natin ng pagbabago, bumoto na tayo ng bago. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.